Kamakailan lamang muling niyanig ng pagbagsak ng presyo ni Bitcoin ang crypto market. Mula sa pinakamataas na presyong $96,500 nitong February 24, bumagsak po ito ng halos 6% at umabot sa mas mababang price level na $91,000. Para sa karamihan, isa po itong negatibong balita. Pero para kay Ginoong Michael Saylor, chairman ng Strategy, dati pong MicroStrategy, ito ay isang oportunidad. Sa kanyang post sa X, dating Twitter, simple lang ang kanyang sinabi, Bitcoin on sale. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit niya ito sinasabi tuwing may pagbagsak sa presyo ni Bitcoin? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay bakit po bumagsak ang presyo ni Bitcoin? Bago po natin pag-usapan kung bakit sinabi ni Ginoong Saylor na Bitcoin on sale, unawain muna natin kung ano po ang mga dahilan sa pagbagsak ni Bitcoin dito sa nakaraang 24 oras. Ang pangunahing dahilan ay ang macroeconomic uncertainty o kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Ilan sa mga pangunahing bagay na nakaapekto rito ay una, sa ilalim po ng pamamahala ni Ginoong Elon Musk sa Department of Government Efficiency, may plano po para sa malawakang tanggalan ng mga empleyado sa gobyerno. Nagdudulot po ito ng pangamba sa ekonomiya at sa kakayahan ng mga tao na gumastos na maaari pong makaapekto sa mga investments tulad ni Bitcoin. Ang anumang negatibong resulta dito ay maaari pong magdulot ng pangamba sa technological sector na kadalasang may koneksyon sa crypto market. At ang pangatlo ay sinabi po ni Pangulong Donald Trump na ipagpapatuloy niya ang kanyang plano na magpataw ng tariff o dagdag buwis sa trading laban sa Canada at saka Mexico. Ang ganito pong mga tensyon sa global economy ay nagdudulot po ito ng risk of sentiment sa mga investors, kung saan ay nagre-resulta sa pagbebenta ng mga assets tulad ni Bitcoin. Dahil sa mga ito, marami pong traders at investors ang nagdesisyong ibenta ang kanilang Bitcoin upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi, dahilan kung bakit bumaba ang presyo nito. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng Bitcoin on sale? Ayon po kay Ginoong Michael Saylor, ang pagbaba ng presyo ni Bitcoin ay hindi isang dahilan upang matakot, kundi isang oportunidad upang bumili. Para sa kanya, si Bitcoin ay parang isang high value asset tulad ng ginto, at kapag bumaba ang presyo nito, mas magiging attractive ito sa mga investors. Hindi ito unang beses na sinabi ni Ginoong Saylor na Bitcoin on sale. Sa tuwing bumabagsak po ang presyo ni Bitcoin, madalas po niyang ipahayag ito upang ipakita na nananatili siyang bullish o positibo sa hinaharap ni Bitcoin. At hindi lang ito pananalita, sinusuportahan niya ito ng aksyon. Ang kanyang kumpanya, yan po yung Strategy, ay patuloy po na bumibili ng Bitcoin kahit na mataas o mababa ang presyo nito. Sa katunayan, nito lamang February 23, ibinahagi niya ang Saylor Tracker, isa pong chart na nagpapakita ng kanilang Bitcoin acquisitions. Ilang araw matapos iyon, inihayag ng Strategy na bumili sila ng $2 billion na halaga ng Bitcoin, na ngayon ay umabot na po sa halos 500,000 na Bitcoin. Ngayon ay sustainable ba ang Bitcoin strategy ng Strategy? Habang nananatiling agresibo ang Strategy sa pagbili ng Bitcoin, marami pa rin ang nagtatanong, tama ba ito para sa kanilang shareholders? Ayon po sa ilang analyst tulad ni na James Van Straten at saka Caleb Franzen, mas mainam sana kung bibilhin ng Strategy ang Bitcoin sa technical levels o sa tamang mga presyo, sa halip na basta bumili na lamang ng malalaking halaga ng walang malinaw na strategy. Ngunit sa ngayon, mukhang nagbubunga naman ang kanilang investment. Sa kasalukuyang presyo, ang kabuuang Bitcoin holdings ng Strategy ay may paper gains o hindi pa nare-realize na kita na higit sa 36%. Bukod dito, ang kanilang stock price ay tumaas po ng mahigit 300% sa nakaraang taon. Ibig sabihin, kahit may mga nag-aalinlangan, mukhang epektibo po ang kanilang Bitcoin strategy sa ngayon. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin?
Una, kung gumagamit ka ng dollar cost averaging or DCA strategy, ang ganitong pagbagsak sa presyo ni Bitcoin ay isang magandang pagkakataon upang bumili sa mas mababang halaga. Pangalawa, kung ikaw naman ay isang trader na naglalayong kumita sa maikling panahon, dapat mo pong bantayan ang market sentiment at ang mga balitang maaaring magdulot ng biglaang pagbabago sa presyo. At ang pangatlo, hindi dahil sinabi ni Ginoong Saylor na Bitcoin on sale ay nangangahulugan na dapat kang bumili kaagad. Mahalaga pong suriin ang iyong sariling financial goals at saka risk tolerance bago gumawa ng anumang investment. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang pananaw po ni Ginoong Michael Saylor kay Bitcoin ay hindi lamang isang simpleng hype. Ito po ay isang matagal ng paniniwala na si Bitcoin ay isang superior asset na patuloy po natataas ang halaga sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, hindi po ito nangangahulugan na dapat na tayong sumunod na lang agad sa kanyang ginagawa. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang risk tolerance at saka investment strategy. Mahalagang maging responsable po sa ating mga desisyon at huwag padadala sa emosyon o sa sinasabi ng ibang tao, gaano man sila kasikat sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.